ang Undersecretary for hindi, siya pala ang spokesperson ngayon ng DICT, si Attorney Leonido Pulido III, si Yusek Body. Yusek Body, magandang morning. Si Ka Jerry po ito, kasama ko po si Tina. Morning, Yusek Body. Good morning po, Hajer. Good morning po, Ma'am Tina. Opo. Yes, sir. Yusek, kilala nyo ba ito at nakapaglaro ba kayo nito? Gorebox? Opo, we're familiar with Gorebox. Alam niyo po yung sandbox games po. Sandbox games po. I remember, maganda po, narinig ko po yung napag-usapan niyo po, yung mga nilalaro po natin nung bata po tayo. If you remember po, kunwari, when you play your typical computer game, medyo narrative-driven po siya. There's a quote-unquote a right way of playing it. May sundan po tayong storya. Mga sandbox games po kasi, like Roblox and Gorebox, very ano po yan, very creative for a child. No? Pag naglalaro po kayo ng sandbox game, essentially, pwede po nilang gawin kahit anong gustong gawin nila. They can create their own objectives, they can create their own environment. So from a creative standpoint, maganda po sana para sa mga bata. However, that same freedom po, pag hinayaan mo naman, and depending on the amount of control provided to the child, medyo katulad po ng Gorebox. Unlike Roblox, ang Gorebox po talaga, medyo open-ended distraction po talaga siya eh. Medyo may graphic depictions po talaga ng violence, ganyan. And so, of course, as parents ourselves, medyo harmful po talaga siya. It's really something that older people should be playing. It's really not designed for minors. Para sa bata, para sa mga minor. Ano ho ba nakikita ron? Paano ho ba laro nun, attorney? Patayan, barilan talaga? Opo, it is essentially, ano po talaga, although wala po siya talagang narrative na yun po yung talagang mangyayari, medyo yung graphics po niya, when you, like I said, open-ended po siya, kahit ano po yung pwede mong gawin. Pag naglagay ka ng kaaway, medyo violent po yung pagkakadepict kung paano i-dispose yung mga ginawa mong kaaway doon sa laro. Ano po ito? Kailangan may kalaro ka, may kalaban kang iba? Oo, parang ML? O sarili mo lang na gagawa ka lang ng kalaban mo? And yan nga po, sa sobra pong open-ended ng Gorebox, you can play it alone or even interact with others. Pwedeng... Yusek, eto bang may subscription ba to para ma-upgrade or libre lang ito? It's ano po, when you download it, it's essentially free. Kaya, madali. Aftermarket ano po, payment if you want to. So ito'y ibaban na po natin, Yusek? So currently po, under the directive of our Executive Director sa CICC and the support of Secretary Henry Aguda, it is currently temporarily banned. Temporarily banned. Ibig sabihin ay kahit na i-search ko ngayon yan at mag-download ako, hindi ko malalaro? Ideally po, tama po. So, ang ano po natin dyan, what we do is we reach out to the developer. Opo. Yung ano po, yung our way to access it. Our way to access it is from kasi Android, ano po siya PC and Android platform po yung Gorebox eh. Okay. We are able to get it through the App Store. Play Store po, no? Sa Play Store, opo. Oo, Yusek. And so we have... Yusek, given itong mga insidente na ito, sa DICT ba o sa atin, in general sa government, itong pag-regulate nyo sa mga mobile games, kapag lang po ba may nangyari ng gantong insidente, saka lang sila ibaban? O bago sana maka-epekto ito, makapagdulot ng masama sa mga kabataan o in general public, meron ng pagre-review ang ginagawa ng DICT. Paano yung proseso niyo? Please enlighten us, Yusek. So, of course, we need to balance po kasi, no? Part of the challenge in yung trabaho po ng DICT at ng CICC under the law is balancing yung creative development ng mga users po na ating mga iba-ibang software applications. And yung development po rin mismo ng mga applications po na to. At the same time, of course, yung potential harm po niya sa ating mga not only children but also adults
in particular. So lahat po tayo kasi na-apektuhan po ng paggamit ng mga platforms na to. Yun nga na po, sa pagbalanse na yan, we need to make sure na although we protect ourselves, at the same time, we don't unduly limit naman po, no, yung pag-develop po ng mga content na ganyan. We don't want to end up becoming a state na wala ka na pong na-access. No? There's too much regulation is also bad for us. Okay. Pero kapag ganitong attorney, pag ganitong Yusek, pag ganitong kayo mismo alam ninyong violent ito tapos may masamang epekto, dapat motu proprio yung mismong sa gobyerno na mismo kahit walang reklamo ay iba na kaagad. Bukod do dito sa Gore Box, meron pa ba kayong nakikitang iba pang online games na similar o pareho ding may masamang epekto sa mga kabataan? Opo, so ano po yun, ongoing po sila nagsiscreen. You have to be aware po, no? Isang challenge po kasi, ang dami po kasi talaga. There's so many. So lahat yan, sinusubukan ko lang tignan, laruin. Pero without, until we become aware that it's potentially harmful, saka lang po namin inaano. Ayun na nga. That's when we reach out. Because the part of the problem po kasi is, yung accessibility po talaga, it was really designed that way. So that ganun po yung environment that we find ourselves in. And we would need somebody to file a complaint so that we could reach out to the developers and to the platform, in this case, the App Store or the Play Store, para po hindi na po siya ma-download. So meron po kasi mga community standards na tinatawag lahat po ng platforms na yan. And it has to be breached before we are able to reach out to them at ipatanggal. Meron, di ba, nagagawa naman yun sa tulad ng ibang bansa, di ba, na bawal sa kanila Facebook. Bawal TikTok. Bawal ang TikTok. Wala, hindi mo talaga ma-access. Dito ho ba, hindi ba natin kaya yung ganon? Kakailanganin po natin ng batas. And so, as a government agency din po kasi, we have to have that mandate. Ngayon po, yung DICT po under the directive of our President, President Marcos, meron po tayong tinutulak, no? May mga tinutulak po tayong mga batas to hopefully improve yung digital environment po para sa mga kabataan. Currently, we're not asking for a total ban on social media for minors under 16 years old. We leave that to the wisdom of Congress. Of course, alam po natin marami na pong bansa na gumawa yan. Kaya nga. There is wisdom in that, no? Currently po, ang efforts po namin, talagang nakasentro po dun sa amendment para sa what we call OSAIC-CSEAN, which is the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children, no? Yun po yung amendments po dun, yun po yung tinutulak natin sa Common Legislative Agenda ng 20th Congress. We hope that mapasa na po yan because dapat to siguro, Attorney Yusek, makasama sa priority ng administrasyon, lalo't may nangyaring ganito. Opo, at the same time, we're also, agree wholeheartedly. At the same time, we're also pushing for the passage ng Anti-Fake News and Disinformation Act. Ayan, isa pa yan. We need more laws po. That's essentially it. But at the same time, we need, we share po, nakikirami po kami sa mga magulang, mga kaibigan, yung pamilya po ng mga nasaktan sa napakalungkot po na pangyayari na yan. But at the same time, it's full of government and full of society approach po kasi. We need to have the proper laws in place. We all need to work harder. But at the same time, kailangan din po natin ng tulong ng mga magulang para mabawasan din po yung exposure nila. It also starts at the house. Tama. Magulang talaga, malaking papel sa ganyan. Pero Yusek, hindi ho ba kailangan pa ba ng batas sa ganitong klase ng di ba cabinet secretary level lang o kaya executive order from the palace? Correct. Pwede nang ilabas kaagad para ibawal o iban ang mga ganito? Yan po we would have to study. Of course, we have our own position regarding that. But at the same time, we have to be careful that we're not infringing on the constitutional rights of others. Sabi nga po namin, there is also, in our efforts to protect yung ating pong mga kababayan,
we have to make sure na yung mga efforts po nila hindi rin nakakasakit. We don't want to overstep our authority. So, in order to ensure na hindi po tayo ma-overstep, maganda po sana na meron pong mas malakas po na batas that would improve our mandate in dealing with these issues. Oo, sa inyo, Yusek, sa DICT, paano nyo po ginagawa kahit information dissemination campaign sa inyong social media? Ano yung mga hakbang nyo para paalalahanan yung mga magulang o maging mismo yung mga kabataang may, sabi nga meron namang muwang na, may discernment na para mag-ingat sa mga ganitong mobile app? Tama po yan. May mga ongoing po kami, campaigns. Tuloy-tuloy po yan. All over the country. And we also support po yung mga initiatives na rin po mismo ng mga platform. Isang example po ng sinusuportahan po natin, yung Meta po, meron po sila tinatawag na enhanced teen account. Maganda po yung ginawa nila because they include automatic safety features. May mga messaging restrictions po siya, may mga content protection, may sleep mode settings from 10 p.m. to 7 a.m. Yung mga ganyang initiatives po ng mga platform, talagang kinakalat din po natin. We're trying to make the public aware, especially parents, na may mga magagamit po silang features ng mga apps po na ginagamit ng mga anak nila. And hopefully they become aware para ma-implement po nila at ma-restrict yung paggamit ng mga anak po nila. Dito lang yung Yusek sa social media natin, sa Facebook. Alam natin, kailangan natin, nasanay na tayo at nakakatulong naman sa maraming paraan itong mga social media na ito. Pero yung paggamit ho sa social media, lalo na ng Facebook, para makapanloko, makapang-scam, tuloy-tuloy hong nagagawa Halimbawa, gagawa ng account, same name, same profile pic ng isang totoong tao, pero gagawa ng bagong ganon, tapos gagamitin sa pang-i-scam. Bakit ito napapahintulutan ng Facebook yun? Actually, ano po yan, ongoing issue po yan. In fact, may kukwento nga po. Kasi we recently had a meeting with the Bureau of Internal Revenue, like Commissioner Charlie Mendoza. And that was one of the things that we were working with them on, yung financial scams po. Tuloy-tuloy po ang DICT at ang CICC. Tuwing may ma-identify po tayo na ganyang mga pages, mga pahina, na nangyayari, pinapatanggal po natin. And if possible, we provide law enforcement agencies, katulad ng ating kaibigan sa NBI, kay Director Melvin Matibag, ng ebidensya para mahabol po nila. And so kami po, we try to take down as many as we can find, as many as we are made aware of, tapos ipinapasa po natin yan sa PNP at sa NBI. Kaya lang, Yusek, nagiging reactionary na lang tayo pag may nagreklamo, tsaka lang aaksyon. Pero yung preemptive, at yun sana, malaking part nun sa Facebook mismo, sa Meta. Halimbawa lang yun, di ba? Kung dapat i-require lang lahat na ang talagang makapag-open ng account ay yung mismong tao. Pangalan niya, picture niya. Correct. Doon ka lang makakapag-open ng account. Kapag hindi ikaw yung nag-o-open ng ibang pangalan o ibang picture, hindi dapat makapag-open ng ganung account. Di ba? May ganun, kaya ng kanilang technology yan, yung AI nila? Opo. In fact, if you try to open accounts po, may mga ganyan naman po silang requirement. Meron na rin po silang quote-unquote digital version ng KYC, ng knowing your customer. To be fair to them, meron naman po silang systems in place. Pero tama po kayo. Yun nga po. Nagagawa pa rin Nagagawa pa rin. Nagagawa pa rin po. Kasi ang technology po kasi nag-i-improve In fact, almost any app na maisip niyo po, may katumbas na panglaban sa app na yan. So katulad po niyan, yung pag-create po ng account, there are loopholes. May nakakalusot po. So we engage with them actively. Tuloy-tuloy po natin kinakausap yung Meta, yung Google, yung mga companies like Roblox, para tuloy-tuloy po yung pag-establish ng mga commitments po nila. In fact, tinutulak po namin na lahat sila magtayo ng opisina dito. So that if they have a physical office in the Philippines, we can hold them more accountable. Masisigurado po natin na lahat po natutulak natin na polisiya para maging mas active, mas preemptive, maitutulak po natin. So long as wala po sila kasi physical office sa Pilipinas, medyo mas hirap po tayo to apply yung mga polisiya po na tinutulak natin. I agree po with you. It has to be continuous. Dapat so i-improve nila yung technology nila. Tuloy-tuloy po dapat para mas mahirap po sila mag-create
ng mga pages po na nagagamit para makasakit po sa mga kababayan po. Nauubos po ang energy natin, saka re-reaction lang. Oo. Samantalang sila mismo, ang meron pwedeng gawin. Kailangan pa ba ulit ng batas doon? Yung Correct. halimbawa, one person, one account. Tapos yung binanggit nyo, meron silang KYC. Pero kapag may KYC nga sila, pero nakapag-open pa rin ang account, yung isang scammer using the identity of another person, di ba dapat magbayad sila doon, magmulta sila ron, o may pananagutan sila? Currently po kasi we cannot impose fines. So wala po kasing batas that would allow the DICT or the CICC to impose fines on them. Kaya po, totoo po yan, a stronger law would be helpful. But at the same time, totoo rin po that we're doing our best under the current legal framework para po subukan na maging mas maganda po yung pagtakbo ng mga pages po niyan, yung mga platforms po niyan. Oo. Last on my part na lang, partner, dahil balikan ko yung kanina yung Gore box para hindi tayo maging reactionary. Ang DICT po ba nakikipag-partner din sa mga mental health expert para matukoy kung ito bang mobile games na ito ay may masamang epekto sa mental health ng mga maglalaro? Ano nga, maganda idea pa yun. And I will bring that up. I will discuss that with the Secretary. I am not aware if we have an active engagement with a group of psychiatrists or social health workers. But that would be a very good idea in trying to come up with a preemptive framework. Because it's always, yun po yung difficulty minsan, yung framework na gagamitin para i-filter ika nga, no? or to determine whether or not harmful nga po ba talaga. Kasi sa totoo po, minsan po kasi when you, as an adult, pag nilalaro po natin o ginagamit po natin ang isang app, para sa atin parang okay lang eh. It's only until we see how it affects Yung iba. Saka lang po tayo nakakapag-react. So actually, Mantina, kukunin po namin yung idea po niyan and we will explore how we can use that idea in order to create a better framework. Para maagapan agad. Alright. Yes, na maglipo. Yusek, maraming salamat sa oras. Magandang umaga po. Good morning po. Salamat po ulit. Thank you po. Si Yusek Body, Attorney Leonido Pulido, ang tagapagsalita ngayon ng DICT.